Magandang tanghali, Attorney Reg. Good afternoon, Ella, sa inyo mga manonood. It's good to be back. It's like coming home. Yes, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang aking unang katanungan sa iyo, ano ba ang aasahan natin sa Day 5 ng impeachment trial? Today, nakaschedule na iupo ulit si Attorney Loto para doon sa continuation ng kanyang cross-examination dahil alala mo kahagabi, hindi natapos yon, na-cut short. So itutuloy yun pagkatapos ng cross-examination, magkakaroon ng redirect examination naman yung House Prosecution Panel, and then after that, magkakaroon ng recross examination. There's also the possibility, Ella, na baka walang redirect examination at dahil walang redirect, baka wala ring recross. So baka makat short din yung ina-expect natin na mahaba-habang testimonya pa ni Attorney Loto. And after the presentation of Attorney Loto, we are expecting the prosecution will present Attorney Zulaika Lopez by virtue of the subpoena ad testificandum that was issued to her para umattend kahapon at saka today. So doon sa testimonya ni Attorney Lopez, ina-expect din natin that the House Prosecution Panel will move to declare her as a hostile witness so that they will be allowed by the court to ask leading questions, which usually is done only during cross-examination. And kapag hostile witness na rin, Ella, pwede na rin i-impeach ng House Prosecution Panel yung kanilang sariling witness dahil usually, as a general rule, kapag walang deklarasyon ng hostile or adverse witness, ito ay hindi pwedeng i-impeach ng taong o ng counsel na nagpe-present ng witness. Alright, paano kung anong mangyayari, Attorney Reg, kung halimbawa hindi nga makapunta si Attorney Zulaika? So, kapag hindi nakapunta si Attorney Lopez, ine-expect natin that the prosecution will try to ask the presiding officer and the impeachment court to issue a show cause order so that the court will be informed about the reason kung bakit hindi nakapunta si Attorney Lopez. And only after that, doon din magmumove siguro ang prosecution na magpa-contempt kung walang magandang basehan ng hindi pagpunta ni Attorney Lopez. So, etong mga sinasabi ko sa iyo, no, ito yung general context, and this is usually the experience of lawyers when they go to trial in an ordinary court. So, ito rin yung mag-a-apply sa impeachment court. O, tuloy pa rin ba, Attorney Reg, yung oral arguments bukas kung sakalang hindi matapos yung dalawang testigo ngayong araw? Tama ka dyan, Ella. Although si Attorney Belinda Bello, nakasalang din siya na iupo, no? Pero mas bibigyan ng prioridad ng presiding officer yung nakaschedule na oral arguments. Tomorrow, bibigyan ng 10 minutes bawat panig para i-highlight nila yung mga inilagay nila sa memorandum na natanggap kahapon. So doon sa oral arguments, we are expecting a 2-minute rebuttal from both sides kapag natapos yung unang salvo nila. And then we also expect the senator judges to actively participate in the discussion. At alam kong medyo busy ka talaga, Attorney Reggie, kaya ito na yung aking panghuling katanungan sa iyo, no? Gusto ko lang makuha ang reaksyon mo tungkol sa pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na mas angkop sana kung idaraan mo ni Attorney Reggie Tonggol ang anumang paalala sa presiding officer o sa Senate President sa halip na hayagang pagsabihan ng mga Senator Judge. I am very thankful na nasabi yun ni Senator Lacson dahil unang-una, inaffirm niya lang yung sinabi ko rin last Friday na merong Rule 80 na nag-a-apply. Pangalawa, inaffirm niya rin na meron talagang hierarchy sa pagdedeklara kung na may violation ba ng rules, which is yun lang ang Senado, no, as a collegial body, at hindi ko sino mang tao katulad ko ang pwede mag-determine ng any violation of the rules. So natutuwa ako at I am very grateful for his guidance and for his wisdom. At nasabi ko na rin sa kanya to personally, no, na
na talagang pareho lang na kami ng purpose na yung integridad at kredibilidad ng Senate at ng Senate Impeachment Court ay magpatuloy. So now, Ella, the good thing that this caused is for me to now be excused from from the questions of the media na sagutin yung mga ganong mga komento. Pero nalinaw ko naman doon sa press briefing ko ng Biyernes na talagang it is above my pay grade to make such determination. So ayun, talagang ganun talaga ang natin, no, ang hierarchy of laws at saka yung mga boundaries. Magandang pinapaalalahanan din tayo. Alright, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Attorney Reggie Tonggol, dahil alam ko nga busy ka. At gusto ko rin sabihin sa iyo na namimiss na kitang makasama dito sa pagbabalita, paghahatid ng balita. Namimiss na kitang katabi, Ella, dyan. Thank you so much, Attorney Reggie Tonggol. Maraming salamat din sa inyo.